Let's get the latest from the Senate. We have Mobile Journal Merimon Reyes reporting live on the ground. Merimon, what's the latest there? Good morning, Angela Angelo. So far ngayon, habang hinihintay natin yung resumption ng regular session dito sa Senado around 3 o'clock in the afternoon later, ngayon ay nagpapatuloy ang pagdinig naman ng Committee on Agriculture na tinatalakay ni na Committee Chair Senator Kiko Pangilinan kasama si Senator Raffy Tulfo yung possibility ng pagpapatibay pa ng sektor na ito, especially at the grassroots level. Ang napansin kasi nilang issue dito, marami daw na mga programa ang nasusubukan, especially ng mga estudyante na related sa agriculture, pero pagdating daw ng oras na nais nilang pasukin talaga yung industriya o yung sektor, nagkakaroon ng problema sa access dito. At kaya na-bring up din kanina yung possibility ng pagpapatibay sa mga OJT, yung mga programa at the grassroots level, sabihin, papababain pa nila, mas makaka-access pa o ma-approach pa yung mga may nais na pasukin yung agriculture sector sa pamamagitan ng iba't ibang inisyatibo ng pamahalaan. Pero so far ngayon, ang inaantabayanan din natin mamayang hapon ay yung session. Wala pang nabibigay na agenda nila, pero isa sa mga tututukan nila is yung mga priority bills na kailangan na nilang, pending na siya for final reading. Pagpapirma kay Pangulong Bongbong Marcos, kasama na rin dyan yung pagbubuo ng independent commission, ng People's Commission na layo nito na kung sakali man na mawala ang ICI, ito na yung magiging matibay na fact-finding or investigating body na tututukan hindi lang yung mga maanumalyang infra projects, kundi kahit na ano raw, naka-questionable dito sa pamahalaan. Okay. Merimon, kasama rin daw sa kanilang agenda ang, of course, ang anti-political dynasty. And ano pa ba? Yung party list reform. Kasama na rin dyan yung Classroom Building Acceleration Program or CAP. Ito yung Senate Bill 1482. Ito yung nag-authorize din sa mga LGU tsaka civil society organizations na sila na yung mag-undertake ng construction ng mga classroom. Ito yung bahagi na since naging education budget, malaki, trilyon ang nakuhang pondo ng education sector. Ito yung isa sa mga tututukan nila para yung pagdating sa pagpapatayo ng mga classroom, hindi na kailangan galing lang sa DPWH yung pinakapagpapagawa nito. Pwede na rin ng mga LGUs, pwede na rin daw mag-partner din sa NGOs o kaya naman mga CSOs. Yung anti-political dynasty rin, marami rin kasi mga bersyon ang nakafile dito. Meron from Senator Risa, meron from SP Soto. Kaya ang titingnan natin ngayon yung magiging consolidated version kung magkakaroon man at anong mga question ang ma-raise ng mga senador. Yung ilan kasi sa mga nabanggit nila SP Soto, ang importante daw dito ma-define ano ba ang matatawag na political dynasty at what level ng consanguinity, hanggang sa kamag-anak lang ba, sa immediate family lang ba, sa mga pinsan ba. Yun yung isa sa mga plano nilang linawin ngayong pagbabalik ng sesyon. Pero kasi may mga certain senators na parang may kanya-kanyang definition sila ng anti-political dynasty, no? Which version are they inclined to take up? Kasi sa Congress, I understand yung may isang definition nila about fourth degree ata of consanguinity. Diyan ba sa Senado, anong pinapaboran nila? So far, wala pa. Kasi, for example, kay Senator Bam Aquino, meron siyang sariling bersyon. Sa Senator Risa, may sarili siyang bersyon. Yung kay Senator Bam, umaabot sa mga pinsan, yung consanguinity nitong mga anti-political dynasty. So, yan yung isa sa mga titingnan natin. Kasi nila-line up din siya kung ano yung mga bills na isasalang for interpellation. Okay. Though ngayon kasi wala pang nabibigay yung secretariat ng Senado, kaya yun yung aantabayan na natin mamayang hapon. Pero for sure, yan yung isa sa pinaka-maaaring mabigyan ng oras, yung definition ng political dynasty. At kung sakali man na meron na sila ipapasa na Senate bill, hanggang sa ang consanguinity o level ng relationship sa isang politiko, yung matatawag na pasok sa political dynasty. Meron, how about yung update sa online gambling? No? Parang nawala sa area ito. Ngayon kasi wala rin pang pagdinig yung committee nito on games and amusement. Pero hindi naman nawawala yung patuloy na pagtutok nila Senator Tulfo tungkol dito. And so far kasi sa nakikita din ngayon ng committee or ng Senado, yung huling nakuha natin bago yung nagkaroon ng adjournment ng mga session, tuloy-tuloy pa rin naman daw yung kanilang pag-iimbestiga, especially sa mga illegal na mga gambling platform, gambling website. Ang nasabi rin naman dito ng PAGCOR, marami na rin daw sila na flag down na mga illegal. Kaya ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang mga efforts para masiguro na merong responsible playing and as much as possible, matugis na itong mga illegal na mga plataforma. Well, it seems that the Senate is really busy, doon sa mga kanilang legislative agenda. But I was wondering if they are also ready, just in case umusad yung
impeachment complaint laban sa Pangulo mula sa Kongreso, and if ever maglabas ng ruling ang Supreme Court doon sa motion Sara. for reconsideration against naman sa on the impeachment complaint against VP Sara. Angela, ang nasabi dito, common yung sentiment ni Senator J.B. Ejercito at ni Senator Risa Hontiveros. Hindi raw magandang tignan at ang international scale or at a diplomatic scale na yung dalawang top or highest official ng pamahalaan ng Pilipinas, merong impending na impeachment. Well, kay Pangulong Bongbong Marcos, meron na mga nakafile. By February, first week ng February, merong impending impeachment naman laban sa VP. Pero ang sinasabi nila dito, kung ano man ang mangyari, constitutional duty tungkulin nila bilang senator judges, bilang impeachment court na patungkulan at na i-process itong pinaka-impeachment. Yun nga lang, ang sabi dito ni Senator J.B. Ejercito, bukod dito, mas maganda rin daw sanang may i-showcase ang bansa na may ginagawa raw sila para maitama itong mga pagkakamali. But then again, kung malipat na dito yung pinaka-impeachment, for example, sa case ni Pangulong Bongbong Marcos, ang sabi ni Senator Risa Hontiveros, tulad ng sinabi raw ni Senate President Tito Soto, they will proceed forthwith. Hindi nga lang pa na pag-uusapan yung possibility, pero na-recognize or in-acknowledge ni Senator Risa yung possibility na dalawang impeachment ang ipaprocess nila dito sa Senado. Kabilang na dyan itong impending impeachment laban kay VP Sara. And kamusta pala, no? Kailan ang resumption ng Senate Blue Ribbon Committee regarding the hearing sa Anomalous Flood Control Project? And base nga sa report, the minority bloc is standing by the minority report that they have given regarding this investigation. So ano mangyayari dito kung sinasabi naman ni Senator Tito Soto, hindi naman daw na ibibigay sa kanila? Yung pinaka-minority report na tinatawag ng Menorya, yung pinrepresent nila Senator Amy Marcos, Senator Rodante Marcoleta, ang sabi dito ni SP Soto, nung December daw, nung dinala sa kanya opisina, finorward nila ito sa Blue Ribbon Committee. Kasi pagdating sa pagpoproseso ng mga report, wala pang matatawag na minority report hanggat hindi pa naglalabas ng committee report yung mother committee. On this case, ito yung Senate Blue Ribbon Committee. Kaya sabi ni SP Soto, pieces of paper or piece of paper pa lang daw talaga itong report. Kaya ang mangyayari, ang inaantabayanan natin, wala pa kasing schedule ang Blue Ribbon Committee. Though may nabanggit si Senator Erwin Tulfo, Vice Chair ng Blue Ribbon, na parang sa pagkakaalaman, alam niya, parang may ilalabas na muna yatang report ang Blue Ribbon. So hindi pa siya siguro kung magkakaroon ng susunod na pagdinig or kung committee report na lang ba hihinto. Pero once na lumabas yung committee report, doon maaaring magkaroon na ng buhay itong minority report from the minority unless magkakaroon ng kalendaryo na matatake up sa session itong kanilang mga observation sa ginawang pagdinig ng Blue Ribbon. Well, may tanong. No. Lastly, Mary Mon, we had Senator J.V. Ejercito over last Friday and we talked about yung kanyang ethics complaint na inihain against him. Siya yung mismong chair ng ethics complaint. Ang sinasabi niya, hindi pa daw constituted ang ethics committee until now. So, just to give an idea yung ating mga kapatid na nanonood sa atin, kailan ba if ever, mabuo itong ethics committee para madinggin na o dinggin na yung mga ethics complaint. Kasama na rin dyan, of course, kung may maghain tungkol sa pagiging absent ni Senator Bato de la Rosa for 2 months already? Angela, kasama pa dyan is yung parang meron ding ethics complaint against Senator JV patungkol sa hindi pagbibigay action agad. Doon naman sa mga ethics complaint laban sa ilang mga senador, kabilang na dyan si former Senate President Chis Escudero. Ang nasabi rin kasi dito ni Senator JV, hindi pa constituted yung committee, hindi rin para kumpleto yung mga miyembro nito. Kaya maaaring ngayon sa pagbabalik ng sesyon, magkaroon na ng pagkukumpleto nito at makapag-start na talaga yung pagproseso ng komite. Ang sinabi rin ni Senator JV, meron din daw siya mga personal na medical na commitments, mga issues na kailangan mo nang tugunan at bigyan ng oras last year. Pero ang tinitingnan niya talaga dito, hindi pa naman formally constituted yung committee, pero since bumabalik na ngayon ang session, maaring isa na to sa mga rorolyo, mabuo na talaga, and then maproseso na nila lahat ng mga nakabinbin na ethics complaint. All right, thank you, Mobile Journal Mary Mon Reyes reporting from the Senate.